Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Alam niyo po, maraming pagkakataon natatawag tayong mga mananampalataya na mapalad daw tayo. Mapalad. Ako sa akin siguro masasabi ko, hindi lang ako mapalad, malapad pa. No? Yung mga no? Pero teka, tingnan natin. Bakit nga ba ang isang mga mananampalataya ay tinatawag na mapalad? Kasi malaking bagay po na makita natin yun. Kasi kung papansinin po ninyo, pag sinabing mapalad ka, yung mga taong nasa paligid natin, naghahanap po yan ang tinatawag nila na inspirasyon nila para masabi na magpatuloy sila sa buhay na ito. At tayo bilang mananampalataya, nakikita nila na tayo ay mapalad. Pero ang tanong, mapalad nga ba tayo? Tingnan natin kung bakit tayo nagiging mapalad, no? Sa paningin nila. No? Sigurado mayroong pinanggagalingan bakit nila nasabi na tayo ay mapalad. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ilalapit sa ating Diyos. Hihilingin natin sa Kanya yung pagiging mapalad natin na tayo ay may pagkakataong makalapit po sa Kanya. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat. Muli sa gabing ito, alam po namin na isang pribilehiyo ang makapag-aral po ng iyong salita. Salamat dahil napakapalad namin sa dami ng mga tao sa mundong ito, kasama kami sa mga oras ito, na makakaranas ng tunay na kalakasan na nanggagaling po sa inyo. Salamat Panginoon sa buong maghapon na ito. Nakita namin, naranasan namin yung ibig sabihin talaga ng pagiging mapalad. At sa gabing ito, sa tulong po ng Espiritu Santo, yung pagiging mapalad namin, mararanasan namin dahil sasamahan po kami Panginoon ng Espiritu Santo na siyang mangunguna sa gagawin po namin pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po rito sa awit 94:12, mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa tumatanggap ng turo sa kautusan. So, kapag tayo raw, tinatanggap natin yung pangaral na sinasabi ng salita ng Diyos, no? Tinatanggap natin ito, yung kautusan, mapalad daw tayo. Ang tanong, bakit? Bakit? Unang-unang dahilan, bakit tayo tinatawag na mapalad? Sabi rito, dahil makakaranas po tayo ng kapahingahan. Awit 94:13. Pagkat sila'y magdaranas ng kapahingahan, hanggang yaong masasamay mahulog sa kanilang hukay. So, alam niyo po, hindi ko po alam kung lahat po tayo na nandito ngayon napanood po niyo nangyari doon sa LA. Nangyari sa LA. Alam niyo po, talagang nakaka-amaze kung paano binigyan ng kapahingahan ng Lord yung mga tao na talagang kinukonsider o tumatanggap ng pangaral ng salita ng Diyos. Yung mga iba, nasunog, bumagsak, pero ayon na sa ulat, yaon daw mga tao na may takot sa Diyos, yung tinatanggap niya yung pangaral ng salita ng Diyos at sumusunod sa kautusan, nagkaroon po ng tinatawag na kapahingahan dahil yung kanilang lugar hindi po naapektuhan ng lahat ng klase ng mga sakuna o pagkasunog doon sa lugar na yun. Kaya tama-tama po. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo tumatanggap ng turo sa kautusan dahil makakaranas po ng kapahingahan. No? Ibig sabihin, kapag tayo mismo, yung pangangaral ng salita ng Diyos, tinanggap natin at tinanggap natin sa puso natin yung kautusan, of course, makikita yan, the way ng ating pagkilos, the way ng ating pananalita, the way ng ating thinking, makikita yan. Ibig sabihin, nakikita mo, kahit yung iba natataranta, ikaw pipito-pito lang. Bakit? May kapahingahan Galing kay Lord.
Sino ba naman ang hindi mawawala yung stress mo dahil makita mo na yung bahay mo na natiling nakatayo, hindi naapektuhan kahit na yung mga nasa paligid mo ay naapektuhan. Of course, hindi tayo natutuwa. Hindi sila natutuwa doon sa nangyari. Nalulungkot nga din sila, naaawa sila. Pero, ang maganda nito, mismong siya, meron siyang kapahingahan. Hindi niya naranasan yung hirap na yon. Kaya pala sabi sa awit 86:7, dumaraing ako kapag mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. So, hindi ba kapahingahan ito? Kapag meron kang assurance, yung meron kang bagabag, kasi palagi ko pong naririnig ito. Yung pagkakaroon po ng Diyos, hindi ibig sabihin po is wala kang problemang mararanasan. Kaya lang, ang kagandahan natin, tayong mga tumatanggap ng pangaral at tayong tumatanggap ng turo ng kautusan, alam natin kung kanino tayo dadaing. Alam natin kung sinong tatawagan natin. Of course, meron po tayong 911. Kaya lang, yung 911 ba, immediately nandyan? Maari. Pero yung time interval, hindi kagaya ng Lord, pag humingi ka sa Kanya, dumain ka sa Kanya, instant, daig niya ang lahat ng klase ng 911. Kasi siya may control ng universe. Siya may control ng lahat sa buhay natin. Kaya, mapalad tayo na tumanggap ng pangaral at tumanggap ng turo ng kautusan. Kaya pala sinabi pa rin sa awit 4:3, dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya'y siya'y nakikinig. Again, ito yung assurance na itinilaga na ng Panginoon na ang matuwid ay pakikinggan niya lahat ng sasabihin, lahat ng karaingan. So, hindi ba isang kapahingahan niya kapag meron kang problema, meron kang na-encounter, alam mo, isang tawag mo lang, isang lapit mo lang, isang daing mo lang, pakikinggan ka. Abay, napakasarap po pagkaganyan. Kagaya nga po ng sinasabi ko, hanggat nandito tayo sa mundong ito, meron tayong mai-encounter na problema. Kaya lang, hindi tayo natataranta dahil alam natin na meron tayong isang Diyos na kapag tayo dumulog, lumapit, sasagutin niya. Bakit? Tinatanggap kasi natin yung kanyang pangaral. Tinatanggap natin yung kanyang mga turo, yung kanyang mga kautusan. So lahat ng tumanggap sa pangangaral patungkol sa salita ng Diyos, tumanggap ng turo sa kautusan, makakaranas daw ng kapahingahan. Pangalawa, ano yung mararanasan natin? Bakit tinawag na mapalad tayo? Mapakakaranas kasi tayo lagi ng God's presence. Awit 94:14. Mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. Itong mga hirang niya ay hindi niya tatalikdan. So, ang tindi po nitong assurance na ito, no? Kahit na anong mangyari, hindi tayo iiwanan ni Lord. As long na tinatanggap natin yung kanyang pangaral, tinatanggap natin yung turo ng kanyang kautusan, hindi po pwede na iwanan tayo ni Lord. Bakit? Nakikita niya Alam niya. Yun naman ang ating isipan, yun naman ang ating puso, no? Na kapag tayo sumusunod sa Kanya, kahit na anong mangyari, kahit na anong dumating na problema, hindi tayo iwanan. Kaya tama pala yung sinasabi doon sa 1 Corinthians 10:13, hindi tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi natin kaya. Palaging gagawa siya ng paraan para magtagumpay tayo. Di ba? Hindi niya tayo iwanan. Bakit? Alam kasi ni Lord yung ating weakness Alam ni Lord kung paano niya tayo tutulungan. Ang kailangan lang talaga natin, tanggapin natin yung pangangaral. Parang ganito, kapag tinanggap natin yung pangaral ng ating mga magulang, tinanggap natin yung kanilang mga utos, sino ba nabibenepisyuhan?
tayo, mga anak. Bakit? Kasi lahat ng mga bagay na meron ang ating magulang, yun ay para sa lahat ng mga anak. Kagaya rin kay Lord. Lahat ng mga bagay na alam ng Lord na magiging daan para tayo magtagumpay sa buhay nito, hindi niya ipagkakait. Lalo-lalo na during sa journey natin na ito, sa ating paglalakbay sa mundong ito, alam ng Lord, kasama natin dapat siya. Kaya nga minsan, di ba? No? Kaya nga palagi hindi tayo natatakot eh. Kaya pala sabi dito sa Deuteronomio 31:6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin kapag may problema tayo, hindi tayo aalisin ng Lord. Basta-basta sa problema, anong gagawin niya? Sasamahan niya tayo. Diba? Ano bang ginawa ng Panginoon doon sa mga Israelita nung sila'y tinatahak nila yung disyerto? Anong sinabi? Kapag sa umaga, naglalakbay sila para protektado sila sa lahat ng klase ng mga init. Ang init, maglalakad ka, hindi mo kakayanin yun. Maglalakad ka doon sa initan, hindi mo kaya. Naglalagay ang Lord ng malaking ulam. Ang tingin ko nga, ang tawag ko nga po dyan malaking payong para yung mga Israelita patuloy na maglalakad patungo sa Promised Land. Paggabi naman, anong ginagawa ng Lord? Naglalagay siya ng pillar of fire. Bakit? Ayaw kasi ni Lord na yung kanyang mga anak ay anuhin ng mga wild animal doon sa disyerto. Kasi maraming wild animal. Iba-iba. At lahat ng klase ng hayop, at tandaan niyo po ito, lahat ng klase ng hayop, takot po sa apoy. So, anong ginawa ng Lord? Naglagay siya ng pillar of fire habang naglalakbay ang Israel. Ibig sabihin, yung God's presence palagi mararanasan ng kanyang mga anak. Kagaya kina Moises, kahit na anong mangyari, hindi sila pinabayaan ng Lord. Mapalad ba tayo? Mapalad ba yung mga taong ganyan? Mapalad. Kaya nga kung minsan tayong mga mananampalataya, di ba? Kahit na may problema dumarating, nakakangiti. Nakakangiti. Bakit? Alam mo kasi parang ganito May problema dumating sa'yo, ay, wala to, sisiw to. Replay na lang to. Naranasan ko na ito. Alam ko na kung anong gagawin ni Lord dito. No? Kaya, tayo raw po mga mananampalataya, hindi tayo natatakot din tayo. Maraming bagay tayong kinatatakutan. Pero, itong takot na ito, naiibsan, nagiging daan kasi ito para lalo tayong magtiwala sa ating Panginoon. No? Parang ganito po. Pag ako po nagsasalita, minsan lalo na po pag sa munisipyo, kinakabahan po ako. Dahil ang daming tao Actually, bawat salita ko, kinakabahan ako. Bakit? Kasi medyo natatakot. Ang daming tao nakatingin sa'yo. Nandun ka sa harap, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Isang pagkakamali mo, pwedeng mapuna sa'yo. Yung galaw mo, yung gesture mo, pupunahin yan. Pero, dahil kasama ang God's presence, makikita mo, nakakakilos ng maayos. Nakakapagsalita ng maayos. Of course, hindi ko sinasabi pong perfecto. Pero dahil yung presensya ng Lord, kasama po natin, magugulat ka, meron kang confidence, nagagawa mong sabihin yung mga gusto mong sabihin. Kasi, alam niyo po sa totoo lang, kahit na meron kang babasahin, pag nandun ka na, nakakaano po yung lahat ng tao nakatingin sa'yo. Pero maganda pong problema yun. Bakit? Kasi natututo tayo na magtiwala tayo kay Lord na huwag tayong magkakaroon ng self-confidence lang. Kailangan ang confidence natin na kay Lord ay bahala si Lord. Sasamahan niya ako during sa aking pagsasalita. So mapalad po tayo. Makakaranas tayo ng kapahingahan, nakakatakot, nakakapagod, maraming bagay. Pero pagkasama natin si Lord, ano sabi? Makakaranas tayo ng kapahingahan. Makakaranas lagi tayo ng God's presence.
So kapag nakalagay sa utak mo, sa puso mo, na meron kang kasama palagi, hindi ka matatakot. Di ba? Yung isang tao nga lang, samahan ka ng tao, lumalakas ang loob mo eh. Meron kang pupuntahan, na medyo sa tingin mo parang hindi mo alam baka kung anong maaabutan mo sa lugar na yun. Pag may kasama ka, di ba, lumalakas ang loob mo? How much more? Magkasama natin ang presensya ng Panginoon. Hindi ba mas lalo tayong malakas? Na-i-encourage tayo? Nawawala yung kaba, yung takot natin? Kaya mapalad tayo. Pangatlo, bakit sinabi na mapalad tayo mga taong tumanggap ng pangaral, tumanggap ng tulong kautusan ng Lord? Letter C, makakaranas po tayo ng katarungan. Awit 94:15. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. So, hindi po tayo kailangan makipag-away, hindi tayo kinakailangan makipagbalay-taktakan, hindi tayo kinakailangan na i-unfriend mo sa Facebook o bigla kang aalis doon sa magle-left the group ka. Bakit? Si Lord ang bahala doon sa mga tao na gumagawa sa atin ng hindi maganda kahit na tayo ay gumagawa ng maganda. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Pagkasama natin si Lord, palaging yung justice niya nasa palig natin. Bakit? Alam kasi ng Lord na hindi tayo nang aargabyado. Alam ng Lord na hindi tayo nang bubuli. Alam ng Lord yung ating isipan na hindi tayo nag-iisip ng masama sa kapwa natin. Alam ng Lord na palagi nasa isip natin yung concern natin sa tao kung paano natin may babahagi ang kanyang salita. So, yung katarungan, hindi po pwedeng ihiwalay. No? Kaya nga palagi kong sinasabi to, minsan yung asawa ko, nakukulitan na sa akin, ang tawag ko dyan, si Lord ang magja-giant sa atin. Anong giant? Ipaghihiganti tayo ni Lord. Of course, hindi natin hinihingi na yan. Lord, bahala ka na, tirahin mo na. Hindi natin sinasabi yan. Si Lord ang bahala kung anong gusto niyang gawin. Ang mahalaga, magpapatuloy lang tayo sa ginagawa natin, yung alam nating tama, at kung meron man tumutulig sa atin, dahil tama ang ginagawa natin, magbabayad siya kay Lord. Hindi kinakailangan tayo ang ilagay natin sa ating mga kamay o sa ating mga labi ang paghihiganti. Bahala si Lord yan. Bahala si Lord. Kaya pala sabi dito sa awit 7:10, ang Diyos ang aking sanggalang, inililigtas niya ang may pusong makatarungan. So, ibig sabihin, para makaranas ako ng katarungan, dapat makatarungan din ako sa lahat ng tao. Hindi po pwede na ikaw na nag-iisip na kailangan yung Hindi. Parang ganito. Gusto mong mabait sa iyo yung tao, tayo ang unang-unang magpakita ng kabaitan. Gusto mo yung tao, mahalin ta. Halimbawa, asawa mo, gusto mo, anak mo, gusto mong mahalin ka, sa atin dapat unang manggaling yun. Magsisimula sa atin. Hindi po pwede na, hindi, anak ako ng Lord. Dapat yung katarungan palagi nasa panig ko. Of course, tama yun. Pero, hayaan mong si Lord ang gumawa ng paraan kung paano natin mararanasan yung kanyang katarungan. Huwag nating ipilit. Bahala si Lord dun. Ang mahalaga, ituloy lang natin yung pagtanggap sa kanyang pangangaral, at tumanggap sa kanyang mga kautusan. At isang utos niya, maging humble tayo. Hindi tayo kailangan makipag-away. Hindi natin kailangan na ipangalandakan natin, oy, anak ako ng Diyos. Dapat hindi. Kaya nga mapalad tayo dahil tinatanggap natin yung pangaral. Pagpapakita ito ng humbleness. Ang totoong tumatanggap ng pangaral ng salita ng Diyos, hindi nagyayabang. Palagi sinasabi niya, bahala si Lord. Si Lord ang magbibigay sa akin ng lahat ng bagay at palagi si Lord ang dapat maitaas sa buhay natin. Tunay na mapala tayo kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos nang may pananampalataya at ating ginagawa kung anong sinasabi nito. Yun po ang ibig sabihin ng tumatanggap. No? Kailangan
ginagawa natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Makakaranas tayo ng kapahingahan at tanging si Lord lang ang pwedeng magbigay. Lahat ng bagay dito sa mundo, nakaka-stress. Sa totoo po. Pero dahil si Lord ang nagsabi na siyang magbibigay sa atin ng kapahingahan, nakakaranas talaga tayo ng kapahingahan. Alam niyo po, napakahirap pag ang dami mong problema. Naranasan ko na po ito. Hindi ka makatulog. Ba mahirap yun? Buong magdamag, hindi ka makatulog dahil sa kakaisip ng problema. I-lay down natin kay Lord. Totoo, siya naman nagsabi, akong bahala sa problema nyo. Mararanasan natin palagi ang God's presence gaya ni David dahil natutuwa ang Diyos sa ating ginagawa. Ang tanong, natutuwa kaya si Lord sa ginagawa po natin? Of course, kapag natutuwa si Lord sa ginagawa natin, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Di ba? Parang ganito lang. Ako, may apo po ako. Kapag ako'y tuwang-tuwa sa kanya dahil sa kanyang antics, sa kanyang ginagawa, gusto ko palagi sumama sa bata niya dahil nag-i-enjoy ako. Si Lord kaya nag-i-enjoy sa atin? Kayo na po makakasagot yan. At kapag nag-i-enjoy si Lord sa atin, hindi po pwede na hindi natin maranasan yung tinatawag na pagpapala niya, hindi lang sa material na bagay. Yung magkaroon lang tayo ng satisfaction kung anong meron tayo. Yung wala tayong karamdaman, wala tayong sakit. Di ba? Napakasarap po niyan. Yung tipong yung lahat ng sa buong pamilya mo merong harmony, hindi ba napakapalad natin yan? Napalad tayo. Makakaranas tayo ng katarungan dahil lagi gusto ng Lord na tayo ay kanyang ipagtanggol. Hindi po pwedeng pabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Palagi ko sinasabi ito. Kapag ang mga anak ko sumusunod sa akin, hindi po pwedeng hindi ko ibigay yung talagang alam ko na kailangan nila. At kung minsan may bonus pa. Kahit na hindi ko minsan masyadong kailangan, pero pag naglambing sa yung anak mo, ibibigay mo. Alam niyo ba na tayo pwede tayong maglambing kay Lord? Kaya lang, pag naglambing ka kay Lord, dapat yung talagang maayos yung relationship natin sa Kanya. Tinatanggap natin ang Kanyang salita at yung Kanyang kautusan, talagang ina-apply natin sa buhay natin. Sa gabing ito, mapasabi ko na mapalad po tayo. Kasi, nakikinig ka ngayon, pinakikinggan mo itong pangangaral na ito, at mas lalo, guarantee na magiging mapalad tayo kung gagawin natin yung sinasabi rito. Na tayo ay lubos na magtitiwala kay Lord at gagawin natin lahat ng kanyang instruction. Hindi po pwede na hindi tayo makaranas ng kapahingahan. Hindi po pwede na hindi tayo samahan ng Lord. Hindi po pwede na hindi sa atin paggalob ni Lord ang katarungan kapag tayo tinanggap natin ang kanyang pangangaral at ang kanyang kautusan ay ating ginamit o pinamuhay. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam kung anong kalagayan mo ngayon sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung nahihirapan ka, meron kang kabigatan. Pero sabi, mapalad ay mga taong tumatanggap ng pangaral. Tao na naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Bakit? Makakaranas tayo ng kapahingahan. Dahil lahat ng nagtitiwala kay Lord, hindi po pwede na hindi niya bigyan ng kapahingahan. Ang tanong lang, totoo ba na tayo ay nagtitiwala? Totoo ba yung kanyang mga kautusan ay nilalagay natin sa ating puso, sa ating isipan at ginagawa natin? Napakasarap na ang God's presence ay maranasan natin.
Sumunod po kayo sa panalangin na aking gagawin. Isang panalangin ng pagtatalaga ng buhay para tayo makaranas ng totoong kapahingahan. Yung presensya ng Lord ay palaging makasama natin at siyang bahala sa lahat ng mga maaring injustices na ating maranasan. Lord, salamat po ng marami. Dahil ang inyong mga salita nagbibigay sa amin ng encouragement na patuloy na ang inyong mga salita ay gawin naming sandigan ng aming buhay. Na matuto po kami na ang inyong mga kautusan ay maging daan para kami makapaglakbay ng maayos sa mundong ito. Lord, salamat dahil ang kapahingahan ipagkakaloob mo po sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na totally i-lay down namin ang aming buhay sa inyo. Tinatanggap ka po namin bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Hayaan niyo po, Panginoon, na totoo na maging batayan ng aming pagkilos, ng aming pananalita, ng aming pag-iisip, ang iyong mga salita. Ayaw namin, Panginoon, na mahiwalay sa iyo. Kasi anong mangyayari sa amin kung hindi mo kami sasamahan sa journey ng buhay na ito? Kailangan namin, Panginoon, ng inyong presensya sa araw-araw na takbo ng buhay po namin. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong katarungan ay palagi maranasan namin at huwag din kami, Panginoon, dumating sa punto na mambuli o mang-argabyado ng tao. Bagkus, maranasan namin, Panginoon, o sundan namin, Lord, yung ginawa mo nung ikaw nandito sa lupa, na palagi ang iniisip mo, yung kapakanan, hindi lang ng iyong sarili, kundi kapakanan ng lahat ng tao na may tiwala po sa inyo. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Tanan po, sa mga ito, kapatid, meron kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon na sinasabi ng ating Panginoon na bibigyan tayo ng kapahingahan. Ano man yung physical na karamdaman mo sa mga oras ito, sige, sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya. Nakikinig siya. Nakikinig siya. Nandito siya ngayon sa ating kalagitnaan ng Kanyang presensya. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord, sa kagalingang physical. Emotionally, meron kang problema, maaaring sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela. Ito yung pagkakataon. Gusto mo makapahinga sa lahat ng mga bagay na nagdudulot ng stress. Gusto ng Lord, magkaroon tayo ng kapahingahan dyan. Matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo muli ng tawad. May mga bagay na humahadlang para tayo ay tunay na makasunod kay Lord. Tulungan ng Lord na makalaya tayo sa anumang klase ng bagay na umaalipin sa atin o maaring tao na umaalipin sa atin, masamang spirito, palayain tayo ng Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Financially, hirap ka sa mga panahong ito, hindi yan ang design ng Lord. Ang design ng Lord, maging channel of blessing tayo. Merong reason, for sure, bakit nandiyan ka sa ganyang sitwasyon. Sige, tanong mo kay Lord. Ihingi mo ng tawad. O maaring, hindi natin pinapahalaga ng resources na binigay sa ating Lord. Tulungan tayo ng Lord na matuto tayo. Gamitin natin ng tama yung resources na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kayo na rin, Panginoon, ilalapit mo namin sa iyo ang aming mga kapatid, diriwang ng kaarawan, anniversary, patuloy pagpalain mong bawat isa,
tunay na makaranas ng totoo, ng celebration, na enjoy, kasamang mga mahal sa buhay, kasamang buong pamilya. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Bigyan niyo po patuloy ng karunungan at kaalaman ang aming Pangulong Bongbong Marcos, pati na rin po ay mga ibang nanunungkulan sa lokal man o sa national. Tunay na palaging malagay sa isip ng bawat isa na sila'y nahalal para maglingkod. Malagi lang isipin ang bawat isa na inilagay ninyo sila dyan dahil gagamitin mo po silang instrumento ng kaayusan ng bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo na magawa nilang kanilang tungkulin na may banal na takot po sa inyo. Kasi hindi nila magagawa ang kanilang tungkulin nang hindi mo po sila sasamahan ng inyong presensya. Kaya na rin, pagpalain mo po ang bansang Israel dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang upala sa bansang Israel ay inyong pagpapalain. Muli, Panginoon, sa gabi ito, salamat dahil kami ay mapalad, dahil pinag-aralan namin ang iyong salita, tinanggap namin ang iyong salita, at ito magiging daan para lalo namin maranasan ang kapahingahan na iyong pinangako, ang iyong presensya na palaging sasama sa amin, at ang iyong pangako ng katarungan sa lahat ng tao kasama po kami. Kaya muli, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo at mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hiningi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabing, kung kayo po ay mayroong mga prayer request, huwag po kayo magkatubili. Ayan, maglalabas po dyan sa screen yung kung saan kayo pwede magbigay po ng prayer request. At palagi po, pinapakiusap namin, kung kayo po ay nagkaroon ng katagunan doon sa inyong mga prayer request sa pamamagitan po ng programang ito, please, inform nyo lang po kami dahil ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan para magpatuloy po sa pangangaral ng salita at sa pananalangin na inyong kahilingan. Muli, ito po ang inyong likod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. Magandang gabi po sa ating